Yan na mga kababayan. Dumating na pagluluksa ng bayan. Yan. Mahigit 1,000 po yan mga kabayan. Transport naman sila. Yan. Pinayin niya. Inantay namin eh, sigaw-sigaw eh. BBM daw eh. Oo nga, sumisigaw, tapos sa paiwan. Ano tres ka? Iba yun. Kita mo simula na ngayon. Kaya na mga kababayan, nagsisimula na po. Pupunta na po tayo doon.
ang salihan. Ikawan ako magkasama tayo sa bumi ng kinabukasan. At syempre mga kabayan, ang palaging walang sawang tumutulong sa bawat pagsasagawa natin mapayapang pagkakaisa. Bigyan po kayo po natin ang grupo ng APMA. Palakpakan po natin! Naka-video ka ba? Yung ano, yung ano? Okay mga kababayan, Lagi ka nawawala eh. maraming salamat po. At bago po magsimula ang programa ngayong araw na ito, nais po pong kilalanin ang iba't ibang sektor na nandito ngayon sa liwasan Bonifacio upang ipakita ang pagkakaisa ng sambayanang Maisog, Sinalubong namin ni Ate. upang labanan ang salot ng lipunan Saan ka na eh? Naka-video at ka tayo ba? manawagan na lisanin ang Malacanang mula sa ating mga kapatid na Muslim. Bigyan po kayo at matigabong palakpakan. One, Bang Amoro Movement. Sa inyo. Opong Federal. Maranao Leaders. Leperisa Malate Group Manila. Akma San Mateo Quezon City. Las Piñas Mamamayan Ayaw sa Nuwaya. Extra Friday Group Caloocan Chapter. At siyempre pa ang nagmarcha po mula Escolta patungong Liwasan Bonifacio. Malakas na palakpakan mula sa Urban Sector at Labor Group. Ayan, katabi ko pala si Sir G. At ganoon din ang Maisog Quezon City. Basta, mga sa inyo. Ayan. Okay. At mula po rito mga kababayang Maisog, tayo po ay magsisimula na ngayon ng ating programa. Pero bago po yan, nais muna po natin tawagan ng pansin dito sa entablado para tayo po ay bigyan ng panalangin upang maging mapayapa at matagumpay ang pagtitipon-tipon natin ngayong araw. Tinatawagan po natin mula sa kapatid nating mga Muslim, si Brother Boots Pakalan. At mula naman po sa kapatid nating mga Kristiyano, Pastor Herbert Lugo. Bigyan po kayo po natin ng ating mga kapatid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, Panginoon, noon miniling namin sa iyo noon na sana manalo si Inday Sara bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Pero sa ngayon, gusto po namin ulit manalangin sa iyo na sana makamit po namin ang aming minimiti. Sana pahintulutan mo kami ng Presidente si Bongbong Marcos ay may baba sa kanyang upuan. Na sana may palit po si Inday Sara bilang Presidente ng Pilipinas. Ito po ay para sa ikabubuti ng aming bansa, ang Pilipinas. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar ya Allah ya Aziz ya Allah.
Tumamarbanan pinapiniasa o pinapinias na talagang gobernador. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aming pinakamamahal na mawain at walang hanggan na Panginoon sa langit, ang aming Ama sa langit. Nandito po kami, iyong mga anak. Daladala namin ang mabagabag na puso at nagsisising espiritu upang kami magtipon-tipon bilang mga membro ng naisog sa layunin na dakila at dangal, dadapwa, nanganak. Datapwat, nandito po kami nananagboy sa luksang bayan ngayong Setyembre 21, 2024, dala-dala ng hapis sa mga karamdaman ng sakit ng lipunan na dulot ng malugtog na pamahala ng aming namumuno sa bayan ito, na aming pinakamamahal. Aming pong inihiling na antigin mo ang matutuwid, mararangal na mga Pilipino na nandito ngayon at kung saan dakot sila ng mundo na sila ay makisama sa aming layunin, sa ating layunin na mapababa ang bangag na namumuno ng bayan nating minamahal Pilipinas. Alam namin na alam nyo lahat ang nasa puso ng bawat isa sa amin. Mahal na mahal namin kayo, katulad ng pagmamahal namin sa aming bayan at sa aming kapwa. Nandito po iba't ibang sektor nagpapayuating ng taus-pusong pagmamahal sa kalayaan, kasarilan at kapayapaan. Naway ang iyong basbas sa araw nito ang iyong buhos, mahal na Panginoon. Mahal namin kayo at mahal namin ang mga namumuno sa pulis at sa mga militar. Naway maantig na sila na sila'y sumali at subugan ang hakbang ng hakbang ng maisog na ito. Kayo po bahala sa amin lahat. Ang iyong protection sa amin, naway iyong ibuhos ngayong araw na ito. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Okay, manatili po tayo nakatayo at bigyan pugay po natin ang pambansang awit ng ating inang mahal. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Maraming salamat po at bago po natin tawagin ang una po natin magsasalita, hayaan muna po ninyo mapanood ang isa po nating inihanda na video para malaman po natin
ang isa sa mga dahilan kung bakit po tayo nandito ngayong araw na ito. Punta na rito, palabas na rito. Panoorin po natin mga kabayan. Uukit ka ng bagong daan. Ikaw ang maawitan, kaya mo na isang panalangin sa gitna ng Okay, habang inaayos pa po natin ang ating video, muli, kilalanin po natin, mga kababayan, ang ating mga kasamahan na nandito ngayon para sa ating luksang bayan. 1. Bangsamoro Movement. Saan po kayo? Sigaw! Hukbong Federal! Maranao Leaders! Leperisa Malate Group Manila. Akma San Mateo, Quezon City. sa hangin, tumibig at Las Piñas, mamamayan ayaw sa anomalya. sa dilim. It's a Friday Group. Caloocan Chapter. Urban Sector. Labor Group. Maisog, Quezon City. At syempre mga kababayang Maisog, ang siyang nagsimula at nanguna sa paghakbang ng Maisog, malakas at masigabong palakpakan, TAPS Coalition! Kilusang Pagbabago Lead Organization Incorporated, palakpakan po natin! Okay, so nakita po natin, ano, maigsi lang po talaga yung video natin. At para bigyan po natin ng lubos na pangunawa kung bakit po tayo nandito ngayong gabi, ay ibinibigay ko po sa inyo para sa isang rasyonale. Palakpakan po natin si Ma'am Chuchi Villar. Palakpakan po natin.
natin, Miss Chuchi Villar. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa lahat. Andito po ako para basahin itong mensahe ho para sa atin lahat ho at sa mga bawat Pilipino. Never again to Marcos dictatorship. Luksang Bayan, 21st September 2024. This September 21, 2024, today, it will be 50 years since the dictator Ferdinand Marcos Sr. declared martial law. It was a reign of terror, anguish, pain, suffering, and death, for which the scars remain in many homes and families to this day. It was a dark moment in our nation's history when our people suffered not only at the hands of foreign invaders, but the betrayal by one of our own. The observance of these forces, the Filipino, to pause and reflect on the dangers and destruction that the dictatorship imposes on the nation. It is only because the son and the namesake, President Marcos, Ferdinand Marcos Jr., is slowly but unmistakably dragging back the nation to dictatorship. It is his administration that has taken the country to its lowest depths in times of peace. While the ordinary Filipino is suffering from inflation, poverty, and crime, BBM and his minions, particularly the oligarchs and his political allies, wallow in the extravagance and luxury perhaps unrivaled than at any other time in our nation's history. While more and more Filipinos are dropping under the poverty level, the privileged few get obscenely rich. While more and more Filipinos are giving up rights and privileges in exchange for government-sponsored ayudas and dole-outs, those who are in the good graces of the Marcoses and their minions increasingly abuse their power by harassing and persecuting political opponents, particularly the Duterte family and those who served under them at the slightest provocation. While Congress and the Senate treat the viewing public to a spectacle of arrogance and abuse of their legislative powers, by humiliating and subjecting critics to trial by publicity, the man on the street struggle with daily challenges of coping with the decreasing value of the peso and the rising incidence of criminality and government's inability to deal with natural disasters. One of the lessons Filipinos learned during the reign of greed and savagery of the Marcos Sr. dictatorship was that it cannot count on the politicians, businessmen, media, and even the church to rise up and defend them. They will have to do it on their own. Another lesson was that the Filipinos waited too long to stand up and oppose the abuses and the excesses of the Marcos dictatorship. The Filipinos were patient for 52 years until everything was taken away from them. Their freedom, their dignity, their hopes, and even their very lives. They say the fruit does not fall far from the tree. BBM certainly is a dictator's son, in more ways than one. There is no mistaking that the creeping dictatorship in our midst, in the looting of government coffers and the rape of democracy, even worse than the father, BBM has not bothered to hide his drug problem and has refused to address calls for a hair follicle drug test, which his allies divert by making a public spectacle of the shameless witch hunt not only of the Duterte allies, but of business rivals of their cronies. The mainstream media willingly plays its part by its one-sided coverage of the demolition job against critics, which remaining completely silent to the calls for their follicle drug tests of BBM and those in the circle of power.
While allegations of sorts have been thrown at Vice President Sara Duterte and those who served under the former President Rodrigo Duterte, mainstream media has not reported the calls for accountability and transparency in the spending of BBM, Speaker Romualdez, senators and congressmen, particularly on their abusive practice of liquidation by certification audit. Except for a few commentators and columnists who ask the right questions and they to criticize abuses. Most reports and commentaries make it appear that the country is on the right track and there is nothing to be concerned and afraid of. Also hovering dangerously is on the on-again, off-again push to change the Constitution by the People's Initiative. A deception in itself, because this has never been a people's initiative, but a naked scheme to legalize the perpetuation in power of the Marcos and Romualdez families. While it has been on hold due to the people's fierce opposition, this initiative is not yet dead. It will be set into motion when the people are preoccupied with other urgent concerns not to notice it. Over and above all these threats, excuse me, is the unmistakable drift to war over the West Philippine Sea, a disputed body of water that millions of Filipinos will never visit in their lifetime. It will not bring about a change in their lives, even if the unthinkable victory happens. It is a war where Filipinos have nothing to gain and nothing to lose, and everything to lose. A cause not worth fighting and dying for. Sadly, while the Philippines has gained no small measure of respect and stability during as a gesture of solidarity, all Filipinos who sympathize with this cause to end the dictatorship are enjoined to wear black today, whether they are joining the mobilization or not. It is time to tell BBM, the dictator, that we can no longer tolerate his refusal to undergo the hair follicle test, the abuses and excesses of Congress and the Senate, corruption in all levels, and increasing poverty. Dismantle the Marcos Romualdez dictatorship, transparency and accountability in government. No to people's initiatives, no to war, and defend the flag. Thank you. Mga kababayan, palakpakan po natin Ma'am Chuchi Villar. Mga kababayan may isog, tignan po ninyo ang langit ngayong gabi. Umiiyak sapagkat mismong ang ating kalangitan ay nakikisa sa ating pagluluksang bayan. Mabuhay may isog! Mabuhay may isog! Mabuhay may isog! At ngayon po, bigyan natin ng pagkakataon upang magpahayag ng kanilang mga saloobin mula po sa sektor ng mga manggagawa. Palakpakan po natin ang ating kasamang maisog. Walang iba kung hindi si Mr. Ed Laurencio. Palakpakan po natin. Salamat guys. Magandang hapon po sa inyo mga kasama. Umulan at umaraw, hindi tayo papitigil sa ating adhikain. Tama ba yun? Una, anniversary ng martial law na 52 years old na. Sa hanay po ng mga manggagawa, damang-dama namin ang nararanasan nung panahon ng martial law na hanggang ngayon kami ay binabatuta sa aming mga picket line. Kaya hanggang ngayon po, nandito po yung martial law. Bakit po kami nakisama rito? Sa laban ng maisog. Una, ang mga manggagawa, kakarampot na po ang aming sinasahod.
Ang dagdag na sahod, pinaghiwa-hiwalay pa ng itong gobyernong ito. Sa NCR 645. Pumunta ka ng Laguna, iba ang provincial rate doon. Pumunta ka ng Bulacan, na boundary lamang ng Manila, mas mababa sa NCR. Pero ang presyo ng mga bilihin, hindi na po nila kayang i-afford ng mga manggagawa dyan sa tinatawag na Calabarzon sa Region 3. Hindi po magkasya. At ang masaklap pa ho nito, mismo ang gobyerno, itong Department of Labor, siya ang nagsabi na ang mga manggagawa ay regular sa kinasabi nilang DO-174 o yung Manpower Service Provider. Yang agency na yan ang pumapatay sa hanay ng mga organisadong unyon sa loob ng kanilang pinapasukan. Papatay na po. Hindi na po kami makapag-organize ng mga union dahil mismo ang Department of Labor dismiss ang pag-uunyon ng mga manggagawa. Huwag kayong magtayo ng unyon sa mga factory kundi sa service provider. Putang inang nintik na ganitong policy. Papayag ba tayo mga kasama? At ito po, mainit. Pera ng mga manggagawa sa PhilHealth, isang sulat lang ng Department of Finance. Yung sinasabi nilang excess fund ng PhilHealth, utang na hindi naman excess fund yan, ay unused fund ng PhilHealth na walang silbi. Itong board pumayag agad na isole sa kaban ng gobyerno yung pera ng mga manggagawa. Para saan nila gagamitin yan? Di ba? Yung pork barrel, kunwari, nawala. Ito po, malinaw na yung pera ng taong bayan, yung mga manggagawa, ninakaw na naman ng mga buhaya sa Kongreso. 30 bilyon na po ang naisama o ibinalik sa National Treasury yung pera ng mga manggagawa. Itong October po, meron na naman 30 billion na idadalhin na naman sa National Treasury. Bago matapos ang taon na ito, malinis yung sinasabi nilang excess fund ay nandun na sa National Treasury. Yung serbisyo para sa taong bayan, yung health natin, yung kalusugan natin, dapat ang pinaggagawa nitong PhilHealth, palawakin nila yung scope ng kanilang pinamumunuan. Palawakin nila, dagdagan nila yung benepisyo. Magpapakonsulta kami, hindi kasama sa PhilHealth. Diba? So, ibig sabihin, yak lang ho ang pagpapatunay, hindi po excess fund dyan. Unused fund na dapat hindi tayo pumayag at samahan mo niyo kami. Pipikitan namin ang PhilHealth para pababain yung mga hinayupak na yan na walang silbi. Sino pa si Rap Recto? Secretary of Finance. Di ba siya rin ang may utak ng ibat? Parusa sa taong bayan na ang nakikinabang. Kilala naman po niyo siguro ang mga buhaya na andun na po sa Kongreso. Kitang-kita po natin ang mga buhaya na mamayagpag
pagka tumututol sa policy nitong BBM, ayon, isi-single out. Katulad ng ginagawa nila kay BP Sara, sasamahan po natin si BP Sara hanggang siya ay magtagumpay sa kanyang laban. Sasamahan ba natin, mga kasama? So ito po yung nararamdaman namin sa halin ng mga manggagawa. Yung mga manggagawa sa transportasyon, mga members namin, wala na rin hanap buhay dahil nga dyan sa jeepney modernization na yan, lintik na yan. So, nasaan ang pinagmamalaki? Bagong Pilipinas! Naniniwala ba kayo dyan sa Bagong Pilipinas? Bagong Pilipinas, unlimited magnakaw. Sa Bagong Pilipinas, bawal mag-union ngayon. Sa Bagong Pilipinas, bangag. Napakarami ng talamak ngayon ang droga sa halay ng mga manggagawa, lalo sa transportasyon. Yung provincial, tawid dagat, buy one, take five. Para lamang hindi sila makatulog sa kanilang biyahe, gagamit ng pinagbabawal na gamot. Nung panahon ni Duterte, nabawasan yan, natakot. Ngayon nagsibalikan, lantaran, sa barabarangay, sa tindahan, pakibata. Yan po ang nararanasan ng mga manggagawa. Sa loob ng factory, meron din po, hindi namin kukupriyan. Bakit malakas ang loob? Merong backup sa labas. Pagka tinanggal, meron mang may tutulong si BBM, meron mang may tutulong ang Kongreso. Pagka tinanggal ang mga manggagawa dahil nahulihan, na-surprise drug test, ayun, punong-puno ng mga tanggalan. Nandun na ho sa building sa National Labor Relations. Dahil sa paggamit ng bawal na gamot. Kaya ho kami ay nakikiisa rito sa laban ng maisog. Panimula pa lang po ito. At kami ay hihingi ng suporta. Suportahan niyo po kami sa laban ng pilit. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang maisog! Mabuhay ang mga taga-Aglo! Maraming salamat po. Thank you po, Mr. Edward Luciano. At bago po natin ibigay ang susunod nating tagapagsalita ngayong araw, malakas na malakas sumigaw mula sa distrito, ikalawang distrito ng Quezon City, Sara na Group! Sa dinaranas ng bahan. Okay, at ngayon naman po, ibibigay po natin mula po sa sektor ng transport sector. Palapakan natin ang isa nating kasamahang maisog, ka Jessie Oliver. Kampanya-yanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilim. Jessie Oliver, nasa po? Ay, doon pala, sorry. Palapakan po natin! Magandang hapon sa ating lahat. Medyo bilisingan tayo ng Panginoon ng ulan. Ako di ako takot sa ulan, wala naman akong dalang asin. Ako, sa akin lang nakikisali ako dito kasama ng mga kasamahan namin sa transport. Dahil hindi na talaga kaya itong nangyayari sa atin ngayon. Panahon ni Pangulong Duterte, sa buong Pilipinas namin na biyahe kami, pinakamahaba ang biyahe, Luzon, Visayas, and Mindanao.
Wala pong 500 sa kalsada bawat bus ngayon. Masahol pa sa illegal. Ang illegal, walang ihuhulog kasi may monthly. Pag dumaan ka sa kalsada ngayon, ang hanapin, hindi driver's license. Masakta na yung mga nandyan, mga kakilala ko dyan, nasa labas. Hindi ko lang kayo pinaringgan. Pinutumbok ko na kayo. Dahil kayo na mga nasa kalsada, magmula sa LTO, LTFRB, pababa. Disiplinahin ninyo yun mga tao ninyo. Huwag kayong sumama doon sa amo ninyo. Iba na ngayon ang hinahanap pag pinara yung bus. Kaya ako nag-iikot para makita kung ano yung kalagayan ng mga driver at konduktor. Ang hinahanap ngayon pag pinara yung bus mo, nasaan yung konduktor? Walang sinasabi kung anong violation. Kapiranggot na lang sinasahod nitong mga manggagawa. Niloloko pa. Kukutungan mo pa sa karsada. Hindi na nahawa doon sa 24 oras ang pagbiyahe. Anong klaseng panggobyerno ito ngayon? Karamihan dito ang hanap buhay na binubuhis nilang buhay nila para mabuhay yung pamilya. Halos lahat driver, conductor. Isa pa, dito sa transport, itong jeep ngayon, nakita ko nga kanina, nagkagulo na rin sa kabila. Bakit pa kailangan kooperatiba ko, no? Sino ang nakinabang yan? Para sa malalim na bulsa, dahil ako may transport din ako, kahit ako hindi ako papayag na yung kaisa-isa kong prangkisa ililipat ko doon sa Buhaya. Kaliit-liit nga lang ang kinita, kukutungan pa. Pumunta ako sa Davao noong nakaraang linggo, dumaan ako sa Crocodile Farm. Ang Buhaya doon, payat na, wala nang makain siguro. Pero umikot ako sa Quezon City, ang Buhaya naka-uniforme bumaba, ang tataba. Naka-uniforme pa, nakabarong. Kaya lahat siguro tayo sa Mindanao, pag-iikot ko, halos lahat sila nagkakaisa na. Tayo naman dito sa Luzon, siguro nanawagan ako sa lahat ng manggagawa para sa atin lahat naman ito, dahil ako pa-retired na. Kumilos kayo. Dahil ang kumpanya na pinapasukan ninyo, mamamatay na yan pag kayo patulog-tulog sa pansitan. Niloloko lang kayo ng gobyerno. Pero ng biro na may kasalanan rito, tayo rin. Dahil mabigyan ka ng 500, si Marcos na binoto mo. Ungkatin ko bago mag-eleksyon noong 2022. Nilabas ko na sa media yan. Kapag inupo ninyo yan, kasalanan din ninyo yan. Dahil ako hindi talaga ako bumoto. Kahit harap-harapan kami ngayon. Dahil yan, kung ano ang sinapit noong araw, yun din ang sasapitin mo ngayon. Kasi hindi naman yan magkapag-desisyon ng sarili, yung mga hudas na nasa gilid. Alam mo ang Transport Alliance ngayon, ang transport, driver ng konduktor, yan may basa lumaan. Magkamali lang ng konti yan dyan, sigurado 500 ang malalaglag yan. Magkano lang ang porsyento ng mga yan? Hindi nga natin alam kung binigyan pa ng basic yan eh. Napakasakit isipin. Bibigyan ka nga ng minimum, pagtawid mo sa ibang tulay, iba na ang sweldo. Ang ginagawa ngayon sa transport, ililipat ang garahe doon sa Laguna para doon ang bisiklet mo. Hindi na dito. Mayroong bumabatikos dyan. Mayroong isang bata para YouTuber. Binatikos niya.
Binatikos yung Winsford. Pero ano nangyari? Tinagtad siya ng asunto ngayon. Baka ako naman ito asuntohin. Pero di bale. Labas-pasok na ako sa kulungan. Maraming bisis na ako pinakulong sa paglaban ng manggagawa. Noong 2017, dahil pinaglaban ko tanggalin ng agency sa kumpanya, nagawa kong natanggal, pinakulong naman ako. Tinaniman ako ng droga, tinaniman ako ng granada, tinaniman ako ng baril. Pero aba ng Diyos, ito pa rin ako ngayon. Dito na ako. Dahil sila naman ang ipinalit ko doon, yung nagpakulong sa akin. Kukumustahin ko lang sila ngayon, nandoon yata sila sa Muntinlupa, baka nakita nila ko ron, yung mga pulis Pasay. Ngayon, bumalik na naman. Kaliwat kanan na ang bisyo. Hindi na makontrol. May bisyo na nga sa cellphone. May bisyo pang droga. Kuno, huhulihin. Pero pag naglagay, palayain. Ganon kabastos ang gobyerno natin ngayon. Sana sa buong Pilipinas, ang Pilipino magkakaisa. Pugisin na natin ito. At mayroon pa nga dyan iba, nagpapasaring na salita, nakito ng mga member ng mga maisog bayaran. Kaya daw ito, hindi dumami. Dahil mayroon daw hindi nabigyan, kasi ang binibigay 500 lang, dapat daw 2,000. Ngayon, yung babae yan, di kita papangalanan. Kasi alam ko, kilala mo rin ako, nakikita tayo palagi. Puntahan mo ako, mag-one-on-one tayo. Lahat ng mga YouTuber na nagsasabi na bayaran daw ito, mag-one-on-one tayo, hinahamon ko kayo. Dahil ako dito sa transport, hindi ako nagpapabayad kasi yung Poncio Pilato, haharapin ko sinong demonyo yan ang gustong harapin natin. One-on-one tayo, tatanungin ko kayo. Sino ang nagsabi na nagbabayad dito sa nagrarally? Kasi ako pumunta ako dito. Nagamit ako ng sariling sasakyan ko. Para atin ako dito. Akin yung krodo. Walang nagbabayad sa akin. Para lang may ilabas. May ilabas ko yung galit dito. Bakit? Niluloko na lang kayo. Kasama na ako doon. Doon naman ako pumoto niyan. Inayupak na yan. Dahil hindi ko nga alam kung totoo junior ba yan eh. Wala dito yan, sir. Kahit saan magarating, kahit anong oras yan, kung magkaisa, hindi baling mamatay tayong lumaban kasi mamatay tayong binanungot. Diba? Oh. Ngayon, yun nagsasabi, kasi ito, nakalive ito lahat. Nandyan yung mga taga-media. Si Mr. Oliver, nandito, naghihintay. One-on-one tayo. Tawagan nyo ako kung saan nyo gusto. Harapin ko kayo. Sino nagsabi na nagbabayad? At ituro ninyo. Kasi maraming bisis na ako umakyat dito. Maraming bisis ako nagsalita. Hanggang mayroong magbabayad, mas maganda. Kasi wala rin akong pira eh. Araw-arawin ko siya agad. Pero baka di na kaya patunayan. Kasi madaling magsalita dyan sa social media. Madaling gumawa ng impinto dyan, magawing gumawa ng salita pero hindi kaya patunayan. Ganon din yan sa loob ng kumpanya. Ang manggagawa, utuin sa kabila, utuin sa kabila. Ngayon, sino ang kawawa? Kayo din. By 2025, uulitin ko, mag-eleksyon na naman. Tingnan ninyong mabuti kung sinong iupo ninyo dyan. Dahil baka mag-upo na naman kayo ng senador, paupuin ninyo, gagamitin lang ang pagka-senador para kumita doon sa palabas nila. Wala akong pinasaringan, pero totoo yan. Halos lahat ngayon, pati doon sa Congress, sa Senate, pinagkakikitaan yan. Hindi bali mapasama yung tao, basta kumita lang siya. Siguro, isang panawagan ko,
Pagkaisahan natin siguro yan, dapat ang pababain na natin. Dahil sa labor sector, hindi mapapalitan ng mga putang na nakaupo dyan. Na puro lang yan. Gawa-gawa. Puro lang yan. Pambubula. Saan ka ba maghanap? Magtatayo kayo ng union, buwagin. Ipapasok agency. Pag may union, papasukan ng ibang union. May CBA, sasabihin expire. Pero sila nag-restore niya. Puro mga abogado yung mga yan dyan. Kaya hindi ko may pagtataka na halos lahat siguro baka mamundok na yung mga tao. Bakit? Pag inaabuso mo yan, ang sakit ng kalingkingan yan hanggang kilikili. Hindi na yan matiis. Lalo na walang makain. Nasaan na kaya yung pinangako? Nasaan ang pinangako na ibaba? Walang naibaba. Yung kilo ng bigas na 20 pesos, 70 na ngayon. Magkaisa tayong lahat para pababayan yan. Kasi pag hindi natin mapababayan, tayong lahat ang maghihirap. Marami pong salamat. Salamat po mula po sa sektor ng transport. Mga kababayan maisog, wala na raw tayo dito, totoo ba? Sigaw, sabay-sabay, mabuhay maisog! Mabuhay maisog! Mabuhay maisog! At kayo naman po, kilalanin po natin at bigyan po natin ng pagkakataon. Ito po, isang incumbent po to mula po sa District 2, Councilor ng Quezon City. Bigyan po kayo po natin ang tatay ng bayan, si Tatay Rani Lodovica. Palakpakan po natin. Maisog! 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 Sigaw! Maisog! 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 Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Alam nyo ho, saksi ho kami, lalong-lalo na sa Distrito 2 ng Quezon City, kung ano ang pagbabago nung dumating ang ating Presidente Duterte. Noon, tinatawag kami pinakamagulong barangay, riot dito, patayan dito, droga rito, walang humpay na droga. Ako po, dating kapitan ng Batasan Hills. Saksi po ako kung gaano kasalot ang droga. Droga ho, ang unang-unang sumisira sa pamilya. Ito po ay totoong istorya. Pag ang isang pamilya may biktima ng droga, nagkakaproblema ang tahanan. Yung dating masunurin, yung dating magalang, pag nakapagdroga na, wala nang sinasanto. Unang-unang biktima, unang-unang namomroblema ang mga magulang at ang kanyang kapamilya. Pag naubos na ang mga gamit, nanakaw na, nabenta na, ultimo kaldero, susunod na nanakawan ang kanyang mga kapitbahay. Ganyan po ang problema ng droga. Wala pa man po, hindi pa man po Presidente, si Presidente Duterte, kung ano ang stand niya sa Davao, yan din ang stand ng inyong abang lingkod. Kaya binagsagan po ko ng Duterte ng Quezon City.
Saksi rin ako na wala tayong malalapitang hustisya nung panahon pong yun. Dahil ultimong mga kapulisan, sila na rin ang nagtutulak ng droga, nag-umpisa sa pagiging protektor ng droga hanggang sa natuto na sila na ang magbenta ng droga. Saksing buhay po ang inyong abang lingkod. Ilang pamilya, ilang magulang na lumalapit sa akin, umiiyak dahil ang dating magalang na anak nung nalulon sa droga, wala nang ginagalang. Pati sila ay sinasaktan na. Ultimo kaldero, ultimo lock ng pinto nila, binebenta na. Wala nang matakbuhan. Pag nagsumbong ka sa pulis, basta una pa ang pulis na magsabi sa puser ng droga na may nagreklamo sa inyo. Noon, weteng lang, okay na sa kapulisan. Pero dumating tayo sa punto na droga na, nire-recycle na ng ating mga kapulisan. Saksi ho ako at kasama ko po ito, si Agent Jonathan Morales. May isang punto na wala nang mapupuntahan ang ating mga nasasakupan. Kaya ang inyong abang lingkod, niralihan ko na ultimo istasyon ng pulis sa amin. Maraming death threat, pero hindi ho nagpatinag ang inyong kaharap. Dahil ginagampanan ko lang ang aking sinumpaang katungkulan na ipinagkaloob ng mamamayan at ipinagkaloob ng Diyos. Lahat po kaming lingkod bayan, nanunumpa po kami. Halos tuwing flag raising ceremony. Nakakalungkot po dahil kung sino ang nagpatino ng bayang ito, siya ho ang inaatake ngayon. Nung naupo po ang ating Presidente Duterte, napatunayan po na tama ang inyong abang lingkod. Dahil karamihan ng Ninja Cup galing sa istasyon ng aking nasasakupan na noon pa man ay aking pinagraralihan. Kaya po, napatunayan nila na tama ang inyong abang lingkod na talamak na ang droga. Talamak patayan dahil pag may adik, may krimen. Alam niyo ho, hindi ko na makayanan ang ginagawa ng administrasyong ito sa taong nagpatino sa ating bayan.
ang taong lumaban sa napakahirap labanan ang sindikato ng droga dahil hindi mo na alam kung sino, dahil halos lahat ay nakikinabang na. Narco politics ang kalaban natin noon. Ang mga pulis, alaga ang puser. Magbibenta ang puser, nakaabang na ang pulis. Pagbilit ng adik, sasalubungin na ng pulis at ise-set up na. Usong-uso ang hulidat. Ako ho, naiintindihan ko kung bakit binabalikan ngayon ang ating presidente dahil 6 na taon silang nagutom. 6 na taon nasira ang kanilang pagnanakaw sa pondo ng kaban ng bayan. Mayaman po ang bayan natin. Ang problema lang po, kaming mga politiko ang tunay na problema sa bayang ito dahil 70% sabi nga ninanakaw naming mga politiko. Alam nyo, pinag-isipan ko maigi kung lalantad na ba ako. Sa nangyayari po ngayon, 66 years old na po si Tatay Rani. Pag tumatanda ka na, gusto mo lang, naiintindihan ko yung mga lolo ko noon at lola. Gusto na lang nila na magkaroon ng katahimikan, magkaroon ng kapayapaan para sa mahal nila sa bayan. Ang hirap po ipaglaban ang tama ngayon. Pero